Hi, good morning. Um, Kumusta po kayo mga vlogger dyan? Ngayong umaga na to, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng accurate locator. Kasi sa post ko sa Facebook, sa Yamashita Treasure Group, may nanghihingi sa akin ng diagram. Kasi meron akong pinapakita na aking ginawang imbento. Wait lang, ipapakita ko lang sa iyo. Wait lang. Ito. Itong bagong kumbibinto po ay talagang ni-search ko po to sa Google kung paano talaga makadetect ng mga aura, mga gold na nakabaon sa ilalim ng lupa. Di ba? May aura. Lahat naman talagang bagay, di ba? May aura talaga. Kahit tao may aura. So, kailangan mo talaga gawin kung paano talaga ma-detect, di ba? So, ilang buwan ko to pinag-aralan. Talagang pinursige ko talaga. Minsan nga hindi na ako nakatulog kung ano talaga dapat gawin, kung paano talaga mag-sit. Ito simple lang to. Hindi to tulad itong bago ko. Ito ang bago kong gawin. Ito may ano na to, sensor. Pero hindi pa to natapos kasi may in-order pa ako, hindi pa dumating. Ito bago. Ito yung ginawa ko, simple lang. Pero walang sensor to. Mga 20 meters lang ang kayang abutin nito, range. Tapos yung sa ilalim, hindi ko pa na-try sa pinakalalim talaga kung aabot ba to ng kaya ba i-detect niya mga 30 meters or 40 meters deep. Pero sa mga 3 meters lang pataas, mga 5 meters kaya pa niya. Pero mga below, hindi ko pa alam kasi hindi ko pa na-try ito ng mga malaking deposito. Ito po siya. Dito tulad ng mga locator na binibinta na umikot talaga pag nakatapat siya. Ito hindi umikot. Huwag kang maniwala na yung mga inventor na ginawa nilang mga home locator na umikot. Kamay lang yun. Ito hindi talaga umikot pag nakatapat ka. Malalaman mo lang pag nasa tapat ka na, kasi pag dumiretso ka, bumabalik talaga siya. Parang nakasalalay yung electric current niya. Parang nakasalalay lang sa mga sa i-detect niya. Kung anong i-detect niya, yung electric current niya, yung pupuntahan ng magnetic. Ayun lang ang parang nakaalalay siya para puntahan yung ikot ng kung saan pupunta yung magnet, yung na-detect ng magnetic. Ito siya. Tinry ko naman siya, pero okay naman siya. Pero hindi ko pa talaga na-try to sa mga malaking deposito. Pero mga mababaw, na-try ko na to. Pero gusto ko talaga gumawa ng mas upgraded pa nito. Gusto ko yung mas upgrade talaga. Yung kayang mag-detect ng mga malayo. Ito hanggang 20 meters lang, 20 to 15 meters. Hindi na ito pag sumubra, parang hindi na siya nakadetect. Pero talagang pag 10 meters lang, pilitin mo lang makalapit ka sa sign. Pag malapit ka na sign, siguro malapit ng mga deposito, di ba? I-try mo to. Pero hindi talaga uikot tulad yung ganon, ganyan na umiikot. Hindi po. Hindi ko naniniwala ng ganyan. Siguro pag electronic tulad ng mga USA, mga Lazada, mga ganyan, umiikot. Ayan, maniwala ako. Pero mga home locator po, hindi ko naniniwala umiikot. Siguro kaya naman talaga paikutin gamit ng isip nila. Ito, kaya ko itong paikutin gamit ng isip ko eh. Yan, gamit ng isip ko, kaya ko itong paikutin gamit ng isip ko. Pero hindi ko talaga kinukontrol siya. Gusto ko na siya ang kumukontrol. Kasi ang mga home locator, sila ang nagkokontrol ng gamit nila. Huwag ganun po. Dapat ang gamit ang kumukontrol, hindi ikaw, hindi yung tao. Kasi yung ginagawa ng iba, sila nagkokontrol eh. Kinukontrol nila. Dapat yung paghawak nito, huwag mo masyadong higpitan. Hayaan mo lang siya ikot. Tapos huwag mo siyang kontrolin. Ganito ang magamit ng home locator. Ito po ang diagram niya. Kapakita ko siya. Kasi may humihingi sa akin ng diagram kung paano ko daw ginawa. Ito simple lang.
Yan po ang antina niya. Dapat yung antina isa yung antina, hindi ito sa antinang radyo. Ito, pwede ito antina ng radyo. Ito. Pero itong isang antina, dapat yung antina yung accurate talaga. Yung talagang magkikita halimbawa ng mga internet, yan, mga antina sa internet. Kasi pag ganyan, accurate yan, malakas sumasagap ng mga signal, di ba? Mga packet wifi namang malaki, di ba? May mga antenna dyan. O ito po dito. Ganito. Ito, diode to. Tapos ito, copper tube to. Dapat yung mga nilagay nyo, dapat hindi nagdidikit. Diba? Nagdidikit ng magnet. Hindi dapat talaga nagdidikit ng magnet. Tapos, may kulang pala dito. Isa. Ito po siya. Ito antenna, dalawang antenna. Tapos ito diode. Zero, kita nyo naman dito. Ito diode to. Ito nakikita nyo to sa mga charger. Charger ng battery, radio. Nakikita ito. Magnetic to, magnetic. Ang pangalan to? Basta magnetic to. Pero hindi ito nadidikit ng halimbawa tulad ng magnet ng radio, di ba? Pag itry mo sa bakal, dumidikit. Parang magnet to siya, pero parang patay na magnet. Ito. Tapos kukunik mo lang dyan, oh. Yung dalawang pula dyan, tapos dito yung isa. Ito, baka nagtaka kayo kung ano to. Ito, copper tube to. Pero itong copper tube, dapat sirado to sa dulo. Tapos bukas andito sa malapit sa antena niya. Bukas. Kasi dapat may paglagyan tayo sa loob. Tapos ito, nakakunik to dito sa light. Tapos sa light, may kapasitor. Yan. Kapasitor yan. Tapos yung isa sa kabila dito papunta sa battery. Tapos yung positive ng battery dito papunta sa switch. Tapos isang switch papunta naman dito sa copper tube. Dito na siya sa baba. Ayan. Ito na siya. Ayan. Kita ba? Ayan. Ito na sa loob. Dapat ito sa nabag ko kanina, dapat sirado yan, di ba? Ito dapat sirado yan. Tapos lalagyan ito. Ay ang mga maliit na yan. Ito yun. Gold. Dapat nakakunikta yan sa isang wire. Ito. Dapat nakakunikta. Yan ang gold, espalto, silver, bronze. Yung talagang na talagang magamit mo lang sa pang treasure. Talagang yung gusto mo lang yung makuha, halimbawa mga antique, di ba? Di ba mga bronze yan. So, yun naman talaga ang hinahanap natin, silver, gold. At kailangan talaga may espalto. Hindi ito nagdi-detect ng hindi ito nagdi-detect ng mga metal. Tinry ko ito ng metal, hindi talaga nag-detect. Hindi mo na kailangan na magbala-bala pa yung tanggalin yung bala. Ito na po siya. Ayan. Tapos ito. Ayan. Yung battery yan. Battery. Hindi yung battery na huwag kayong gumagawa ng battery no everyday Duracell. Hindi pwede yan kasi dapat yung battery ginagamit mo yung may mercury talaga. Kailangan talaga yung may mercury kasi pag may mercury yung battery mo, may pruweba talaga na didetect siya. At yung mercury dadalo yan sa mga wire niya kasi gumagamit ka ng electric, di ba? Di ba, halimbawa pag binuksan mo yung battery na may mercury, di ba magkukulo yan. So kailangan mo siya painitin. Kailangan mo uminit siya para lalabas yung mercury. Yung parang pawis ng mercury. Dito, yan. Ito nakalagay ito. Dapat original talaga na wire ng bronze. Tulad ng ginagamit ng kuryente, di ba? Yung electric wire yung gamitin nyo, wag yung gumagamit ng yung hindi talaga original. Ito original na wire to, ito yan, yung napaikot yan parang guhit, original na bronze yan na galing sa electric wire yan. Ito dapat hindi yan dapat nakadikit ha. Lagyo yan dapat, huwag mo hayaan na magkadikit ng mga wire na nakapaikot sa copper tube. Dito halimbawa nito, ito halimbawa ito ang copper tube. Paikutin mo dito ang original na bronze. Iikot mo siya. Paikutin mo.
Huwag mong hayaan na didikit siya. Tapos sa loob, dito mo ilagay yung mga bala mo. Lagay mo doon. Dapat nakakonekta yun isa't isa. Tapos yung mercury, yung battery mercury na gamit mo. Dapat may mercury yung battery ginagamit mo. Ilagay mo sa loob. Dapat yung negative sa loob, tapos positive sa labas. Pagpasok mo doon, dapat nakakonekta na doon sa likod ng battery na may mercury. Tapos lalagyan mo siya ng bronze na paikot. Tapos palakihin mo lang para kasya yung maging lock niya. Tapos yung punta dito, halimbawa dito, papunta na dito sa antenna. Dapat dito sa loob ka magdidikit, magsusulda. Dapat nakakonekta rin sa wire para iinit yung battery sa loob. Tapos doon may diode, tapos antenna diode, tapos yung sinabi ko parang magnet. Kasi nakikita ko yun, karamihan ginagamit nila. Yung parang makikita mo talaga sa charger yan na parang bilog na daming pangalan yun, kalimutan ko. Kahit na nakabaliktad yun, okay lang yun, basta naka-attach lang. Maganda yun. Ayun lang. Tapos itong ginawa ko, ito bago rin to, hindi tulad dito. Ito walang sensor to eh. Hindi to tutunog. Ito, abangan nyo, tutunog to. Lalagyan ko itong speaker, hindi pa dumating yung order ko eh. Nag-order ako ng maliit na speaker at saka mga wire niya. Meron na akong mga original na bronze. Dapat original talagang bronze ang ginagamit nyo. Urig talaga. Huwag yung gumagamit na hindi urig. Tubal ng mga electric na gamit ng wire. Original yan. Ito may sensor na to. Ito wala tong sensor. Ang electric current to nakaalalay lang kung saan pupunta yung didetect niya magnet niya. Tapos pag nakatapat ka na, pilitin mo lang makalampas ka sa deposito. Kasi pag nakalampas ka sa deposito, tapos dapat naka-east and west ka. Naka-triangle ka pag nakadetect nito. Kasi pag nadidetect niya, talagang tuturo talaga siya. Tuturo niya. Pag nakalampas, babalik talaga siya. Pag nakalampas sa area sa perimeter ng gold. Ito. Dapat rin ganito. Yan o. Dapat balancing talaga siya. Hindi dapat pwede na hindi siya balancing. Kasi pag hindi balancing, nahihirapan ka talaga paggamit. Ito, isang buwan ko to inaral eh. Isang buwan. Akala ko ganun lang kadali na mga gumagamit ng ganito, pero sobrang hirap talaga gumamit ng ganito. Kasi pag hindi mo talaga alam kung paano to gamitin, hindi ka magkakuha. Maniwala ka sa akin. Try mo lang to kung gusto mo kang gumawa. Ito ang formula niya. Ito. Picturean nyo. Screenshot nyo para gusto nyo malaman. Ayan. Ito wala tong alarm Wala pa rin sensor. Kasi yung isang bago, yun pa ang inaisip ko. Kasi nag-search ako sa internet kung paano maglagay ng sensor at saka yung alarm. Paano ilagay. Pag nakasintro siya sa deposito, tutunog siya. Pero hindi to, yung bago, nag-order pa ako ng mga materials, mga gamit niya. Ito, yung ginagamit ko ito, hindi ko to in-order lahat baka sinabi nyo, ang gastos naman. Hindi ko to in-order. Talaga mga waste lang sa bahay, mga radyo, mga ganon, mga flashlight, mga ginagamit ko lang. Mga waste lang. Ito lang, mahirapan ka antenna. Dapat mayroon ka nito. Kailangan talaga accurate kasi itong antenna na to kaysa antenna ng radyo. Antenna ng cassette, antenna ng radyo, depende kung anong ilalagay mo. Ito lang sa akin. Kung nagustuhan nyo, pwede ka namang gumawa. Pero kung ayaw mo, hindi naman kita pinipilit di ba? Ito talaga mas maganda. Try nyo lang. Subukan nyo lang kung gusto nyo. At yun lang po, maraming salamat sa mga buzzer dyan. Nasa inyo yan kung mag-buzz kayo. Hindi ko naman kayo pipilitin. Talagang ituturo ko lang sa inyo. Ito, nakikita nyo na kung gusto nyo gumawa, try nyo. Wala namang mawala sa inyo. Pero ito lang masasabi ko sa inyo. Sa pagkatapos mo nang gawa, hindi talaga ibig sabihin na madidetect niya agad. Kasi pag-aralan mo na kung paano mag-twist niya, yung twist ng locator mo. Pag-aralan mo talaga. At yung paghawak, yung tamang, dapat yung paghawak mo hindi gumagalaw, hindi mag ganon, hindi dapat. Kasi isang mali mo lang,
Iikot niyan. Isang mali mo lang. Dapat talaga pag-aralan mo paano maghawak ng locator. Dapat na ganun siya. Ito. Dapat ganito ka maghawak. Ayan. Hindi ganun. Ganun. Pababa siya kunti. Ayan. Hindi ganun. Ganun talaga. Kasi pag ganun, kusang iikot yan kahit saan pupunta. Dito lang na ito. Isa lang puntarya niya. Yung sa front mo lang. Tapos pag dumaan ka, ganito. Ayan. Pwede sabihin, ganun mo, balik agad. Pag nakita mo na siya, na ganun, tumanggol ka sa kabila. Kung ganun pa rin siya, ganun ka na gumagawa. Ganun. Pag malapit ka na sa treasure, kung alam mo na kung nasaan ang deposito, ganito mo na gawin. Ito na ang tamang gawin mo. Ano ito? Yun lang po. At maraming salamat na sa nanonood. Hindi ko naman kayo pinipilit. At hindi rin ako nagbibinta. Hindi rin ako nagdiditik sa mga ibang treasure dyan. Yung ibang mga katiis na gusto magpaditik. Hindi rin ako. Ayaw nang ganyan. Gusto ko lang, turuan ko lang kayo kung paano. Yung hindi ka marunong gumawa. Pero kung hindi nyo ito gusto, hindi kayo pinipilit. Yun lang po at maraming salamat.